Let us open our Bible on Psalms chapter 116 verse 10. Praise the Lord. I believed, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. Okay. So napaka-importante itong ating faith, no? Itong faith natin sa Diyos na mag-believe tayo sa Kanya. Bakit? Because without faith, it is impossible to please Him. But with faith, God is well pleased. Ma-please natin ang Diyos. Bakit? Dahil faith that connects you to God. No? Ito yung magbibigay ng activation ng ating relasyon sa ating buhay na Diyos. Tingnan mo si Abraham. Nung naniwala siya sa Diyos, nagkaroon siya ng matatawag nating affiliation or connection sa Diyos nandoon sa langit. Samtang siya nandito lang sa lupa. Ganun din sa buhay natin. Bagamat nandito lang tayo sa lupa at napakalayo ang langit, kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, ay magkakaroon tayo ng access. Magkakaroon tayo ng connection with Him. No, kung magkaroon tayo ng connection sa Diyos, that is great. Di ba? Dito sa sanglibutang ito, meron ka lang connection dyan sa LTO. Hindi ka na mahirapan mag-process. Meron ka lang connection dyan sa anong company, private or public. Hindi ka na mahirapan mag-apply ng trabaho as long kumpleto lang yung iyong matatawag nating qualification. Board passer ka o kaya nakapasa ka ng civil service exam. So, hindi mahirap pag may connection ka. So, ano pa kaya kung meron tayong connection sa langit? Ano pa kaya kung may connection tayo sa Diyos na naglalang ng lahat? So, itong pag-believe natin sa Diyos, napaka-importante ito. This is big deal para sa buhay po natin. Kaya sinabi dito, I believe, past tense. Pag sinabing I believe, tapos past tense, talagang naniwala ka sa Kanya na walang pag-alinlangan. Therefore, have I spoken. Itong pagsalita natin, malaking impact ito sa buhay natin. Anong impact sa buhay natin? Malaking accomplishment. Di ba tayo nilalang ng Diyos in His likeness? So meron tayong tinatawag na similarity with Him. Kung gaano nilalang ang Diyos ang universe, and you know what universe about, no? Ano yung universe? One of the part of the universe na ginawa ng Diyos, earth. No, what is earth? What is in it? Anong meron dito? Lahat na nandito nakikita natin. Lalang yan ng Diyos. Creeping things, flying things, plants, spatially, the most spatial creature of God is we, human being. Pag tingala mo doon sa langit, grabing matatawag nating akala natin yung mga objects dyan na nakikita natin, ganun lang yan sila. Yung pala, after all, sa studies, sa matatawag nating exploration, nung nagsimula na ang tao, naka-imbento ng eroplano, nakalipad na siya. Hanggang naka-imbento ng rockets, hanggang naka-imbento ng space shuttle. Pag sinabing space shuttle, will bring you other planets. So nakita nila
na found out nila that sun, yung sun na nasa sentro ng ating solar system, is just one of the stars. So pagtingin natin dyan, ang liliit na mga stars, but I tell you, sun is just one of the stars. Malaki lang siya dahil malapit siya sa atin. So, kung meron tayong connection sa Creator, ibig sabihin yan, may similarity tayo nilalang ng Diyos. At itong universe were made by His Word. So, makapangyarihan yung Word niya. Anong sabihin niya? It will come to pass. Pag naniwala tayo sa Diyos, meron tayong connection sa Kanya. Maliban may connection tayo sa Kanya, meron pa tayong similarity sa Kanya. Upang sa ganon, anong sasabihin natin? Meron niyang tinatawag na result. Mangyayari yan. Kaya, pag nagsalita tayo, talagang gagawin niya ng Diyos. Although we are not the one that will do it, but it is God whom we are being connected by faith. Kaya pag sabi ko kay Lord Jesus noon, hindi ko talaga makalimutan, Lord Jesus, bigyan mo ako ng sasakyan kahit bulok. Kaya kung sinabi ko lang yun, Lord Jesus, bigyan mo ako ng sasakyan brand new, mangyari yun. Pero bulok ang lumabas sa bibig ko because my faith is not yet fully grown in the presence of God. Kaya maganda rin yun kasi pag sasakyan mo ay bulok, magkaroon ka ng experience na matuto paano mag-analyze sa parts ng mga sasakyan mo at marunong ka nang mag-fix kung sakaling merong tinatawag na aberya, problem. At saka mas maganda din yung magsimula sa base, pataas, paakyat. At I believe na guided yun ni Jesus, na yun ang sasabihin ko. Praise the Lord. So, napaka-importante itong ating faith sa Kanya at ating pananalita. Kasi meron talaga itong matatawag nating pastor. Hindi na yan effective sa atin. Pastor, matagal na itong Bible. Para lang ito noon sa mga tao during the time. Sinulat lang yung testimonies nila. Pero this is no longer working. Na magsalita ka, na may faith ka sa Diyos na mangyayari. Hindi na yan effective, pastor. Sino nagsabi sa iyo hindi effective? Basahin natin. 2 Corinthians 4:13. Praise the Lord. We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. See? Basta meron lang tayong the same spirit of faith. No? Meron lang tayong, pag sinabing the same, pareho na espiritu ng pananampalataya. Kung ano yung mga anak ng Diyos na merong spirit of faith doon sa Diyos at nagsalita at itong lahat ay nangyayari. Ganon din tayo ngayon. If we have the same faith with them, anong sabihin natin? Mangyayari. Kahit imposible, kahit mahirap para sa atin, kahit malaki para sa atin. Pero sinabi natin yan dahil merong tayong faith sa Diyos, mangyayari yan. Merong example dito. Naalaala nyo yung 12 spies, yung 12 spies, yung 10 doon, na meron silang indikasyon na wala silang faith sa Diyos. Hindi sila nag-believe
sa promise ng Diyos. May dalawa doon na merong faith sa Diyos. Naniwala sila sa promise sa Diyos. Dahil naniwala sila sa promise sa Diyos, nagsalita sila ng salita according to the promise of God. In line with the promise of God. Di ba anong nangyari? Natupad lahat ng kanilang sinalita dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ganon din sa buhay natin. Kung ating sasabihin, alam mo meron akong kilalang pastor. Meron siyang shop ng motor. Big bike, small na motor, repair. At nagre-remap din siya. Kasi ano ito, electronic engineer ito. Anong nangyalaman? Sa ibang denominasyon, pwede ka man magtrabaho. Allowed man yan sa kanila. Nag-post siya kahapon, nakita ko. Lahat ng mga motor dyan, panawagan. Magpa-remap kayo kung anong gusto niyong ipa-repair dito sa shop ko. I offer it free. Pero may kondisyon. May kondisyon. Mag-recite kayo ng 70 verses. 70 ka bersikulo i-recite nyo sa harapan ko. Pag naka-recite kayo ng ganon, free. Tapos sabi pa siya, alin na kayo, punta na kayo dito. Tayo, marami tayong memorize na bersikulo. Lalot na yung mga pangako ng Diyos. Kailangan natin paniwalaan lahat yan at magsalita tayo ayon sa pangako ng Diyos. Huwag tayong magsalita ng negative na hindi naman yun ang pangako ng Diyos. So dito may isang tao nangako ang Diyos sa kanila. Yung kanyang pananalita, in line, it supports the promise of God sa kanila. Kaya sa buhay natin, dami nating memorize na bersikulo, pero kung the way ka magsalita, contradict. The way ka magsalita, opposing. The way ka magsalita, opposite direction. That is just a sign of faithlessness. Wala kang faith sa Diyos. You don't believe His promise. That's why magsalita ka. Taliwas. So, ang dami nating alam ng mga pangako ng Diyos. So, kailangan yung pananalita natin. Example, Pastor, ulan dito. Malapit na yung ating selebrasyon na tayo ang guest speaker. Ulan dito, Pastor. May pangako man ang Diyos. Nandyan nakalagay, Jeremiah 33:3. Magsalita ka. Walang ulan ang mangyayari dahil nag-pray tayo. Naniwala ka sa Jeremiah 33:3. Nag-pray ka, nag-call ka sa Kanya. Ipapakita niya sa iyo at sasagutin ka niya. So nagsalita ka, kahit hindi naman masabi nating totally the same with that words, but you spoke, nagsalita ka in line, according, it supports, na indikasyon that you believe. Di ba nangyari? Praise the Lord. Ganun ka-importante. Pag sabi mo, magtayo tayo ng parsonage, may nagsalita ngayon. Pastor, sa tingin mo, makaatip kaya tayo? Di ba? Furnish, complete ang may tayo natin. Kasi naniwala kay that God is the provider. Pag ano yung sinabi mo, kahit wala kang pera, kahit wala ka pang enough money, na nandyan hawak mo, pero ang lumabas sa bibig mo, furnish. Pag sinabing furnish, complete, at pati na yung laman. Diba? Pag mag-arkila ka ng bahay. Ma'am, magkanong arkila ng bahay ninyo? Ay, sir, 30,000 yan.
Ganun ba, ma'am? Ilang kwarto yan, ma'am? 5. Ilang CR, ma'am? 4. Bakit ganun kamahal? Furnish. Magpasok ka doon, bag na lang dalhin mo tsaka malita. Isala, air condition lahat ang kwarto, meron ng lutuan, meron ng washing. Furnish. Pag sinabing furnish, wala ka nang dadalhing bagay. Pag ano yung lumabas sa bibig mo, tapos yung hawak mo na pera, palagay natin 500K to finish the building na project mo, palagay natin 3 million. Pero ang lumabas sa bibig mo, sa nagtanong sa'yo, hindi ka nagbase doon sa pera mo. Kung magsalita ka, nagbase ka sa pera mo, sabihin mo, skeleton mo na. Skeleton talaga yan. Hindi matapos yan. Kaya magbantay tayo sa bibig natin. Tandaan natin yan. Pero pag sinabi mo, Pastor, hanggang saan yung... Alam mo sino nagtatanong sa akin lagi niyan? Wala nang iba. Yung nag-design ng building. To si Brad Bernard. Pastor Chit, sa tingin mo, hanggang saan yung tinatayo natin na parsonage dyan? Makarating kayo yan sa atip. Ang lumabas sa bibig ko, complete Brad Bern and furnish. I'm not basing on my actual budget, but I spoke it because I believe. Praise the Lord. Ganun. So tayong lahat mga anak ng Diyos, kung naniwala ka naman lang sa Diyos na may kakayahan sa lahat, magsalita ka ayon sa kanyang kakayahan. Huwag kang magsalita ayon sa pira mo. Huwag kang magsalita ayon sa monthly income mo. Huwag kang magsalita ayon sa iyong survey ng iyong kinikita. Magsalita ka ayon sa kakayahan ng Diyos at magsalita. Tulad mga pastors, challenge man yan sa inyo. Yung pagpatayo ninyo ng simbahan, pag may magtanong sa iyo, magsalita kayo. Matapos ito, hindi lang ang simbahan, pati ang loob na kailangan. Sound system, projector, computer, lahat-lahat na. Sabihin nyo lang yan. Kahit walang resibo, basta naniwala kayo. Praise the Lord. Gagawin niya ng Diyos. Kaya dito, may tao dito, nagsalita siya na nagsusupport sa promise ng Diyos. Basahin natin. Sino ito? Numbers 14:6 hanggang 9. Praise the Lord. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we pass through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Yan. Lahat ang sinabi ni Joshua and Caleb, nangyari. Natupad. Now, yung sinabi niya na, if God delighted in us, makapasok tayo dyan. Kailan ba magkaroon ng delight ang Diyos sa atin? If you believe. And not only naniwala ka sa Kanya, yung pananalita mo, kailangan pakitaan mo ang Diyos na ikaw ay merong faith. Magsalita ka ng hindi kontra sa Kanyang pangako, hindi kontra sa Kanyang sinabi. Sabayan mo. Lahat ng sinabi ni Joshua and Caleb nangyari. Yung sinabi doon na their defense shall depart from them. Totoo yan. Yun lang
first lang nilang entrada, yung pagtawid ng Jordan, yung wall of Jericho. Kung wala yung defense nila, bagsak lahat yun. Ano pa? Yung one day, ibibigay ng Diyos sa kanila, ang 5 nations, nangyari yun. Sabi ni Joshua, Lord, you said one day, bigay mo sa amin lahat ng kaaway. Palubog na yung araw, ang dami pa rin kaaway. Lord, O God, our deliverer. Maliban lang, pahintuin mo yung araw at ang buwan. Pwede mangyari. O anong sagot ng Diyos? Ikuman mo yung buwan at saka araw. See? First time in the history, in the solar system, huminto, suspended. Kaya magtaka ka yung buong taon ng ano natin, kalendar, merong buwan dyan na nahinto. Praise the Lord. Naglalaro lang sa 28, 29. Hindi nakarating ng 30, hindi nakarating ng 31. Indikasyon na may panahon na humihinto yung pag-ikot ng buwan at saka ang araw hindi naman umiikot, ang buwan lang. Praise the Lord. Oh, yun, stand still. Natapos one day. Lahat ng sinabi nila, nangyari. Basta ma-delight lang ang Diyos sa atin. Basta hindi lang tayo mag-rebelde. Only rebel not. Di nangyari lahat ang sinabi nila. Kasi ito kasing ginagamit ng Diyos as a prophet. Pag nagsasalita sila, hindi kasi kanila yan eh. Kahit kami, pag magsalita ako sa inyo, huwag niyong kontrahin. Huwag niyo talagang kontrahin. Paniwalaan niyo talaga. At pag nag-response kayo sa sinalita ko, hindi niyo yan ni-response sa akin. Ni-response niyo yan sa Diyos dahil ako, ginamit lang ako na magsalita. Led lang ako ng Holy Spirit sa mga sinasabi ko at kung sino pang gagamitin ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Basahin natin. 2 Peter 1:21. Praise the Lord. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Yan. Hindi yan galing sa kanyang sariling gusto. Na kung ano lang naisip niya, sasabihin niya. Hindi. Anong sinabi dito? But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Move sila ng banal na Espiritu. Kunyari, may nagsalita sa inyo na pastor, nag-prophecy ngayon. Kakaroon ka ng sasakyan. Huwag kang mag-reply, ay wala akong pera. Wala na. Kung sa Bisaya pa na nga laktod nga pagkaistorya, nasuhong ang fulfillment. Pero pag sinabi mo sinabi ng alagad ng Diyos, mag-prophecy siya ba sa iyo? Magkakaroon ka ng sasakyan, tapos nagsabi ka, yes, I believe. Wala kang kontrang sinabi. Yes, I can wait. Wala kang kinontra. Huwag kang magsalita na, ay, hindi kaya. Di ba? Ay, kulang yan. Yung sweldo ng husband. Doon ka nagbase sa sweldo.
Hindi ka nagbase doon sa Diyos na nagsalita sa iyo, ginamit lang yung alagad ng Diyos. Praise the Lord. Tingnan mo yung nangyari kay Brad Eric. Kailan lang kami nagkita? Tapos meron siyang gi-share sa akin. Pastor Chit, sira na yung motor ko. Mahirapan na kaming magsimba ni Flo, saka ng anak ko. Yung aming double cab na bonggo, wala na rin. Standby lang taon na. Lumabas man sa bibig ko, bakit hindi kayo mag-ask kay Jesus ng van para magamit nyo magsimba? Sumagot man si Florence, ay salamat Pastor Chit, i-claim ko yan. Ganon lumabas sa bibig niya, ha? Hindi dumaan ng kahit kalahating taon. Hindi nakaabot. Yung anak niya, nag-sponsor. Pa, humanap na kayo ng sasakyan, ganitong budget. Yun, nag-contact siya sa akin, si Sister Flo, Pastor Chit, may alam ka dyan, may binibintang van na Suzuki van. Di ko, yan na ba yung kasagutan ni Lord Jesus sa prayer mo? At sinabi ko sa iyo, opo, Pastor Chit. Nagbigay na ng budget yung anak ko. Timing ito si Gigi, nagbenta ng pick-up, yung puti niya na pick-up, sa kapatid niya. Binili ng kapatid niya na merong van na Suzuki. Partial lang ang binayad. Wala nang gamit yung van. Naisip ng kapatid niya, kuya niya yun ito na lang van, ibayad ko sa iyo. Yun. Inayos ni Gigi lahat. Pinaganda. At bininta niya ng 120. Nabayaran niya ni Flo 100%. Kinuha ni Eric dito. Ang ganda pa ng makina, pag mag-andar, magtulo-tulo pa yung tubig doon sa tambutso. Pag makakita kayo ng makina ng gasoline lang, ha? Hindi ito sa diesel. Pag gasoline, pag paandar ng makina, pag yung tubig sa umaga, yung first start mo pa, pag yung tubig nagdagayday sa tambutso mo gawas dito sa gawasanan, perfect engine yan. Maasahan mo yan, tatagal pa yan. Yun ang nakuha nila. Dahil nagsalita ang tao na ginamit lang ng Diyos, ang nakarinig kung saan inaddress yung salita, naniwala. Nagsalita rin ng ayon sa sinabi. Praise the Lord. Ganun. Kaya mag-ingat tayo sa salita natin. Mag-ingat talaga tayo. Tandaan talaga natin yan. Si Moses, anong sinabi ni Moses? Lahat ng mga direksyon, lahat ng mga sinasabi ni Moses, hindi yun sa kanya. Ang dami kayang nag-rebelde kay Moses. Ang dami kayang nag-go against kay Moses. Walang isa sa kanila na nag-prosper. Lahat sila, failure. Basta kontrahin mo ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Kaya tuloy si Moses nagsabi, basahin natin. Numbers 16, verse 28. Okay, dyan, pakibasa. Numbers 16, verse 28. Praise the Lord. And Moses said, Hereby ye shall know that the Lord hath sent me to do all these works, for I have not done them of mine own mind. Praise the Lord. Yes. Na alam ng Panginoong Diyos na itong aking mga ginagawa, hindi ko ito nagawa sa aking sariling isip. Bakit? Guided siya ng ating Panginoong Diyos. Spirit of God yung nagsalita. Then, paglagay sa kanyang isip, sinalita niya rin.
Kaya lahat ng sinasalita ni Moses nangyayari. At nakabenefit nito yung hindi nag-go against. Naalala niyo itong lupa na ito? May nagsabi sa atin na membro, ay, di yun nato na mapalit. Imposible kaayo na. Asa man tagkwarta. Kay kabalo man siya, kay treasurer man to sa una. Kawawa. Nawala na lang sa mundong ito, hindi nakarating dito. See? Hindi ko na lang i-mention ang pangalan. Mahirap magsalita. By your word, you will be condemned. By your word, you will be saved. Kaya ingat tayo lahat sa ating pananampalataya at sa ating pananalita. Kailangan abtik ka ba? Tuo ka. Pagsulti nimo, uyon ka tanan. Huwag kay against. Kasi blessing yan sa buhay mo pag sinasabi na ganon, ay nako, i-grab nyo na yung opportunity. Basahin natin. 2 Samuel 23 verse 2. Praise the Lord. The Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my tongue. Yan. Ang Espiritu ng Diyos nagsalita sa akin at ang aking dila ay nagsalita. Nasa dila ko. Dami ko nang sinabi, ginamit lang ako ng Diyos. Yung bahay na pinuntahan namin sa noon, sa Kapatagan, bahay ng pamilya ng Pilido yun. So may pinuntahan kami, nagkrusada kami, doon kami lahat pinatulog. Bulok na yung bahay niya. Lumabas man sa bibig ko, itong bahay na ito mababago. Naku, nung last kong punta doon, siminto na yung bahay. Simintado na lahat. Kasi nakatrabaho yung anak niya na may sakit ng migraine, na yun ang miracle sa buhay nila na pinagaling ni Jesus. Yun ang nakasuporta sa kanila. Nangyari. By the grace of God. Kahit ano pang sitwasyon ng mundo, kahit mayroon pang recession, may pandemic pa, basta anong lalabas sa bibig ng ginagamit ng Diyos, maniniwala ka, ay nako, hindi mo ma-imagine yan. Hindi mo kayang saan galing yung blessing na yan. Kaya, tingnan mo lahat ng sinabi na prophecy kay Jesus Christ sa pagtitiis niya. Nangyari lahat yan. Basahin natin. Acts 3:18. Praise the Lord. But those things which God before had showed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled. Yes, lahat. Alam mo yan si David, King David, maraming sinalita yan about kay Jesus Christ na nangyari. Dami niyang sinalita about his suffering, about his death, lahat. Basa pa. Example, Acts 1:16. Praise the Lord. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. Yes. Sino pala si Judas? Na ano palang nasabi ni David about sa fulfillment na nangyari sa life ni Judas? Ano palang binitawan ni King David? Basa. Psalms 41 verse 9. Praise the Lord. Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Di ba si Judas Iscariot na kumakain nandyan kay Jesus? Disciple siya eh.
Hanggang dumating ang panahon na yung Last Supper kung tawagin. Nandoon, si Judas Iscariot, eating with him with bread. Nag-lift up, nagsipa ba? Nagrebelde o kaya gumawa ng hakbang na ikakapahamak niya sa physical. O di ba nangyari? Kaya kung ang lumalabas sa bibig ng propeta to bless you, to establish you, claim it. Speak in favor of it. Speak not contrary but accordingly, ayon sa sinabi. Maniwala ka lang ng buong puso. At kaya tayo, magkaroon tayo ng faith or pag-asa sa Diyos. Alam mo yung pag-asa? Kahit wala pa, naniwala ka at hinihintay mo. Amen? Praise the Lord. Kaya nung nag-isip kami na magpatayo ng parsonage, ang isip talaga namin, dito lang, ipaalsa lang ba? As is ang ilalim, magpaakyat kami. Pero ini-imagine ko kung nandoon ka sa malayo, wala na, masira na itong building, magkaroon na ng ganon. Tapos ganun, pangit na. Malapit ko na sanang ituloy yun. Nagbili na ako ng materials dyan sa Sky, Blue Sky. Worth 92,000, pinadeliver ko na dito. Hindi yun natuloy, binalik ko lahat yun. Buti na lang tinanggap ng amo nila, binalik sa akin walang bawas. Saan ka makakita ng hardware? Nandito na, ilang araw na. Nagtawag ka doon. Ay, ma'am, naulit yung plano ko. Di muna akong magpatayo ng parsonage namin. Pwede ko ba isauli lahat ng binili ko sa inyo? May resibo, nandito pa yung resibo. Kinonsult sa may-ari. Sabi ng may-ari, sige, balik. Tanggapin namin yan. O, tinan mo ang return sa kanila. Doon ako lahat nag-purchase. See? Dito pala ang will ni Lord Jesus Christ. Dito sana ako sa likod Kaso alanganin yung lupa. Maliit. Sabi ni Brad Bernard, Pastor, lalampas yung atip mo dyan sa karsada. Hindi maganda. Baka maraming gagaya. Sa isip ko lang, baka maraming gagaya sa akin. Si pastor nga, nagbahay, lumampas yung atip sa karsada. Ako rin. O, di ba? Ang sagwa tingnan para na tayong mga walang batas na sinusunod. Yung pala ang pinili ni Lord Jesus. Tapos kami naman pamilya, nag-pray kami, Lord, tatayo kami ng parsonage. Kahit anong amount, bahala ka na Lord Jesus, basta kompleto yan. Makatayo kami. Ang Diyos na lang nag-program lahat by the grace of God. Amen? Praise the Lord. Tapos yung kapitbahay ko dito, lagi lumalabas sa bibig. Magbili daw sila ng another na lupa. Yung mga sinasabi nila, nangyari. Di ba? Pastor, gusto ko magbili ng lupa na kadikit sa lupa ko. O yung binili ko na lupa, sila ang nakabili. Nadagdagan. Kasi sinasabi nila na magbili ng lupa. Nangyari din. O kaya, i-apply natin ito sa lahat ng nakikita natin na ating pangangailangan. Kaya pag mag-meet ako ng mga pastors, ikaw may 4 wheels ka na. Ikaw may sasakyan ka na. Huwag kayong magkontinto sa single motor. Mas maigi yung rain or shine, makakabiyahe kayo, makabisitation kayo. Pero kung ang isip ng pastor, mahal ang gasolina, wala akong pang gasolina. Bakit ako mag-ask ng sasakyan? Wala. Pero pag sinabi mo, yes, pastor, I'm waiting for it, I'm expecting, I'm praying for it. Regardless how much is the registration, regardless how much is the daily consumption of fuel, huwag mong isipin yan. Kasi si Jesus, pag magbigay ng sasakyan yan,
Package lahat yan, kumpleto. Bigyan ka ng pang-rehistro, bigyan ka ng pang-gasolina, full tank pa. Praise the Lord. Oo. Kaya, kailangan natin talagang yung faith natin sa Diyos na naglalang sa lahat. Yun ang pinaka-importante. So pag magsalita tayo, huwag na yung parabol. Huwag na yung blurred. Pag magsalita tayo at mag-claim tayo sa promises si Jesus, klaruhin natin. Kasi kung klaro yung pananalita mo, ganun din kaklaro yung faith mo sa Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. 2 Corinthians 3:12. Sige, May. Resume. Praise the Lord. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. Plainness of speech. Maliwanag. Klaro. Hindi cloudy. Hindi confusion. Hindi. Plainness. Bakit? May hope tayo eh. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. Praise the Lord. Oh. Kaya, kami din ng mga pastors na ginagamit ng Diyos, maglinis lang kami, huwag lang kaming magdungis, huwag kayong magtaka pag kami magsalita na talagang clear. Kayo nang tumatanggap dyan, accept and believe. Pag merong particular na message na sentro sa buhay mo, na ayon sa sitwasyon mo, then believe and speak in support of it. Na yung sinasabi mo, naniwala ka. Dahil naniwala ka, sinabi mo, mangyayari yan. Last verse. 2 Corinthians 7 verse 4. Praise the Lord. Great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with comfort. I am exceeding joyful in all our tribulation. Yan. Bakit? Meron pa rin siyang joy, exceeding joy sa tribulation. Dahil nagsasalita siya. Na hindi tayo pabayaan. Nagsasalita siya na itong tribulation na ito mag-turn into blessing. See? Positive. Ay, itong tribulation na ito, sa unahan nito, may maliwanag tayong mararating. Sa tribulation na ito, ito'y magtutulak sa atin, sa ating success. O kaya, kahit sa tribulation, meron kang joy. Bakit? Sinabi dito, great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with comfort. I am exceeding joyful in all our tribulation. Dahil mas higit ang Diyos na magtulong, mag-provide, mag-protect in time of tribulation. Alam mo yung what tribulation is? Tribulation that is troublesome. Tribulation that is tumult, like a tumult, kaguluhan. Pero out of that, may boldness pa rin tayo. Magsalita, fear not. God is with us. May boldness pa rin tayo. Don't be dismayed. God will protect us. God will provide all our necessities. Fear not. Yun. Meron kang comfort. Meron ka pang boldness. May joy ka pa in all tribulation. So yan ang importante na faith natin, isama natin yung salita natin. Naniwala tayo lahat nito. Lahat yan. Yung mga simbahan ninyo dyan di pa tapos, magsalita kayo na magsalita. Pastor Dodong, Pastor Alan, magsalita ng magsalita. Makumpleto ito. Ganun. Matapos ito. Hindi lang ang aming simbahan, pati ang kailangan ng aming simbahan. Sabihin mo lahat. Mangyayari yan. Kasi, kung paano nilalang ang Diyos ang lahat ng universe by His Word, kahit anong hirap sa tingin natin,
Salitain mo lang yan. Parang lang ha, hindi talaga ganun. Parang lang. Magic. Pero totoo, hindi magic. Praise the Lord. Taka ka na lang. Mag-symbol na lahat yung magdarating na lang ba? Hindi mo sukat akalain. Huwag kang magbase sa presyo ng abaka. Huwag kang magbase sa presyo ng saging. Huwag kang magbase sa bilang ng membro mo. Huwag kang magbilang ng iyong tithes at saka offering monthly. Huwag mong basihan yan. Magsalita ka. Kung ano yung nakikita mo na kailangan mo, sabihin mo. At ang Diyos nakikinig. At basihan mo yung kapangyarihan ng Diyos at kakayahan ng Diyos. Gagawin ng Diyos lahat yan. Malipay ba ang Ginoo? Nisalig sila nako, nituo sila nako. Nakaila sila nako, nga buhi ko, gamhanan ko. O ang ilang mga panulti, nakapalipay nako, kaywa sila nagsulti o supak sa akong kakayahan. Ay nako, sabihin ko po, gagawin niya ng Diyos. Di mo lang ba maisip? Kung naghintay ka man, di mo lang naisip yung panahon. Mangyayari lahat yan. To God be the glory. Hindi naman natin pwedeng apurahin. Praise the Lord. Tingnan mo yung mga building dyan sa YouTube. Merong pinapakita dyan na nag-collapse yung construction. Yung second floor, third floor. Magtaka ka na lang, nag-collapse. Bumagsak ang mga tao, natabunan. Bakit? Pinilit. Walang trabaho ngayon. Mag-resume sila, January 6 na. Bakit? Kailangan i-cure muna. Ang dalawa kong advisor ko na puro engineer. Si Brad Silio at si Brad Bernard. Pareho sila ng advice. Pareho lahat eh. Pareho lang yan sila nag-aral eh. Parehong libro ang ginamit. O, Badsel, saan nato di tanggalan o forma para magamit na po diri speakers. Kuha na, Pastor Chit. 28 days to 30 days, okay na. Tanong naman ako kay Brad Bernard. Ganon din, 28 days to 30 days, pareho. Yan eh. December 5 man yan buhusan. So, January 5, 1 month. Bago sila magbalik. Kasi wala man silang materialis gamitin para magporma dyan. Nakadikit pa man doon. Hindi man natin pwedeng ibuo kasi mahal nga ang Kailangan marunong din tayo may technique din ba? Para hindi tayo mamahalan. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya purihin natin ang Diyos. Huwag pilitin din. Maghintay ka. Pero mangyayari yan. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and it will not lie. Wait for it. It will surely come. It will not tarry. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all